Nagbabalik ang unang balita, SUV sumalpok sa isang poste sa Aurora Boulevard, Quezon City, kaninang madaling araw. Sa kabila ng matinding pinsalang tinamon ng sasakyan, maswerteng nakaligtas ang driver. Darito ang report ni Oscar Oida. Siguradong mahihirapan ang sino mang latero na magtatangkang ayusin ang naaksidenteng SUV na ito. Wasak na wasak ang unahan at ang mga pyesa nagkalat na sa daan matapos sumalpok sa poste ito sa may Aurora Boulevard kanto ng JP Rizal sa Quezon City mag-aalas 2 sa madaling araw. Marahil kahit may-ari na sakyan, di na ito mamumukaan sa tindi ng pinsalang inabot nito. Ang nagmamaneho naman, dugo ang inilabas ng sasakyan. Ayon sa mga saksi, di raw nga nila inakalang makakalabas pa ito ng buhay. Itong Pajero nasa unahan, kami nasa likod. Yung andar niya mabilis. Papunta dito sa kanan. Tinumbok niya talaga yan. Pag tumbok, umikot. Yun. Nandun lang kami, hindi namin muna kasi umusok eh. Baka sumabog eh. Kaya naman nakahinga na maluwag ang mga rescuer nang marinig na nakapagsasalita pa ang biktima. Yun nga lang, tila di nito maalala ang nangyari. Nakatulog po ba kayo? 네, boy na. Mabilis po ba yung takbo nyo? 네, pero boy na. Wala namang ibang nadamay sa aksidente. Sa ngayon, patuloy na inaalam ng mga otoridad ang punot dulo ng insidente. Ito ang unang balita sa Quezon City. Oscar Oida, reporting. Isang tanker nagliyab habang tinatahak ang southbound lane ng North Luzon Expressway. Buti na lamang at na-deliver na ang LPG na karga ng tanker. Kung hindi, baka mas malaking disgrasya raw ang nangyari. Narito ang report ni Trisha Zafra. Sandaling na abala ang southbound lane ng North Luzon Expressway pagkatapos ng Valenzuela exit nang magliyab habang umaandar ang tanker na ito kaninang hating gabi. Agad isinara ang Valenzuela at Mindanao Avenue exits habang inaapula ang apoy. Immediately, we conduct traffic management. Hinold kagad namin yung mga approaching and even the opposite directions ng mga vehicle na malapit sa area. Liquefied petroleum gas ang daladala nitong tanker. Hindi biro ang pinsalang pwedeng maidulot ng mga ganitong sasakyan pag nasasangkot sa mga aksidente. Mabuti na lang at sa pagkakataong ito, na i-deliver na yung daladalang LPG nitong tanker bago pa man mangyari ang insidente. 400 metro mula sa pinaghintuan ng tanker, nakita ang isang pyesa nito. Ang kasama ko ma'am eh, pina-check up ko pa ma'am eh. Kasi mekaniko yung kasama namin ma'am eh. Okay pa naman ma'am. Pero nung pagdating namin doon ma'am, mayroon biglang kumalabog. Kaya Paano gagawin niyo sa susunod yan para maiwasan niyo yung ganyan? ayusin mabuti. Ayon sa investigasyon, kumalas ang pyesa at nakaladkad sa aspaltong kalsada, kaya't sumiklab ang apoy. 6 na gulong ng kaliwang bahagi ng sasakyan ang pumutok. Natamaan din ng pyesa ang tangke ng diesel ng sasakyan, dahilan para mabutas ito at tumapon sa kalsada ang krudo. Agad binombahan ng tubig at sabon ang kalsada para malinis ang diesel saka pinadaan ang mga sasakyan. Wala namang nasaktan sa insidente. Payo ng mga otoridad, siguraduhin maayos ang mga pyesa ng inyong dalang sasakyan bago lumarga biyahe para iwas disgrasya. Para sa unang balita, Trisha Zafra reporting. Kaugnay pa rin ang issue ng car smuggling, nasa linya ng telepono si Bureau of Customs Commissioner Lito Alvarez. Commissioner Alvarez, good morning. Igan, good morning. Opo. Good morning din sa inyong mga tagapakinig. Nasubaybayan niyo po ba yung House inquiry sa kasong ito? Nag-update lang sa akin yung ating mga kasamahan. Oo. Bureau of Customs. So malinaw po na may mga nilabag na batas sa customs itong si Alan Bigkas. Ang sa akin kasi, ang ginawa ko pa lamang dyan ay nagpa-issue ako ng warrant of seizure and detention. Opo. Ang objective nito, yung mga vehicles na nasa custody ngayon ng NBI at PNP ay gusto naming ma-turn over sa Bureau of Customs. And then from there, magpapatawag kami ng hearing dito sa Law Division ng Bureau of Customs. From there, kailangan i-prove ni Leonard Alan Bigkas yung regularity ng kanyang importation. Kailangan i-present niya yung import documents, yung supporting documents, evidencing the payment of duties and taxes. Otherwise, ipoprofit namin yun in favor of the government. Pero malinaw ho sa kamera, ni isang kusing wala siyang binayaran. Yun ang lumalabas. At yun ang kailangan may establish natin dito sa
hearing na gagawin sa LOTD. Pwedeng kayo na mismo- May mga sinasabi siya na pinadaan daw niya sa Balikbayan Box. Opo, chap-chap. Oh. So pwedeng ang Bureau of Customs kayo mismo magkaso sa kanya, ganun ba? Oo. Pwedeng, ganun talaga ang tingin kong kalalabasan nun. Okay, si Attorney Noah Di Maporo, na Deputy Collector po ng Customs Mindanao Container Port, nakalista sa sinasabing black book ni Alam Bigkas. Nakausap niyo na po ba si Attorney Di Maporo, Commissioner? Oo. In fact, sa initial investigations dito, sa internal investigations na ginagawa ng enforcement group under the leadership of General Galberto, ay may mga lumalabas nga ang pangalan niya, immediately nirelieve siya sa kanyang pwesto. Narilib siya? Ang objective ko lang naman nun ay masiguro na magiging partial investigation, hindi makaka-apekto siya sa magiging investigation. Wala namang ibang record pa itong si Attorney Di Maporo, Commissioner? Wala. Napakaganda ng record niya sa amin. In fact, isa nga sa kinuha ko yan na umalalay sa akin sa Mindanao kasi bata pa, abogado, at tingin ko magandang picture. Kaya na-surprise ako nga sa development na ito. Naniniwala ba kayo solong kilos lang ito ni Alam Bigkas, Commissioner? Hindi ako naniniwala nun. Yung mga ganito mga aktibidades, hindi magagawa on his own. As always, it takes two to tango. Naniniwala ko na may involvement dito ang ilang kawani ng Bureau of Customs. At the same time, tinitingnan rin namin ang partisipasyon ng LTO. Kasi pagka pinarating mo man yan sa Balikbayan Box dyan, ay pinassemble mo na yan, supposedly, hindi mo rin magagamit ng husto yan. Hindi naman ma-register yan sa LTO eh. Okay. Commissioner, paano na-register yan? That's the question. kilala niyo na ba yung mga kasangkot dyan sa LTO tsaka sa Customs nitong si Alan Bigkas? Hindi pa. Kasi nga, misleading yung statement niya. Even yung una na hinala na ito sa Cagayan de Oro pinarting, ngayon ay nagbabago na dahil pinapalabas niya Balikbayan Box. So maaaring dumating sa Manila, pinadala ng forwarder sa kanya na sinasabi niya ay wala pang pinagbayaran ng duties and taxes. Pero yung reality ay igan, ang Balikbayan Boxes, may mga duties and taxes na pinagbabayaran yan. Ang nagbabayad lamang yan ay yung customs broker dito, doon sa payment na ginagawa nila doon sa origin, ay kasama na ron ang payment for duties and taxes. Isa lang, policy na yun, door to door. Isa lang ho ba si Alan Bigkas ganito ang operation ng kanilang smuggling o marami pa kayong tinututukan, Commissioner? Alam mo, so far, 34 smuggling cases na ang na-file ng Run After the Smugglers Program. 52 billion pesos na ang claim natin. Meron na tayong mga na-file ng kaso related dito sa car importations, pero more on technical smuggling, more on valuation. Ngayon lang kasi naka-encounter ng ganitong klase. Okay. Commissioner, salamat. Good morning po. Maraming salamat, Igan. Bureau of Customs Commissioner Lito Alvarez. Samantala, Congressman Manny Pacquiao nakatakda makipagpulong sa CBCT ngayong araw, kaugnay sa pagkontra nila sa Reproductive Health Bill. Ang iba pang anti-RH bill, naglunsad naman ng Red Ribbon Campaign. Narito ang report ni Leigh Alves. Kung ang mga sumusuporta sa Reproductive Health Bill ay may Purple Ribbon Campaign, ang mga kontra sa panukalang batas na ito gaya ng San Vicente de Paul Parish sa Maynila may pantapat na pulang laso. Yung color red symbolizes life. Itong ginawa namin hindi lang para ito sa mga parishioners namin, kundi yung mga lahat na dumadaan. Ito, ang kulay red, kulay pula, no? Talagang nagpapahayag lamang na we are against this measure, no, yung RH bill. We really would like all the parishes to have some kind of indication that the parish is campaigning for the support for the church's opposition to the RH bill. At kung ang pro-RH may mga celebrities